Ganito lang kadali yung paghawa ng kalabasa. Tingnan nyo. Hindi ako naghahawan ng damo sa paligid ng puno ng kalabasa kapag masyado pang maliit. Kasi kapag binunot mo yung damo, napapasama yung mga ugat ng halaman. Pero kapag ganito na, medyo may konti ng tangkay, yung ugat niyan ay kumakalat na rin. So matibay na yung puno ng kalabasa. So, pwede na siyang hawanan ng paunti-unti. Ganito. Huwag mong bubunutin ng buo. Tulad yan, mga tumubong palay. Yan, pa isa-isa lang na puno para hindi masyadong mabunot yung ugat ng kalabasa. Ganun. Ito kailangan talaga manual weeding kasi hindi natin ito magawang sprayhan ng herbicide o ng iba pang mga mechanical na pamamaraan. Kasi naapektuhan yung ugat ng halaman. So yan, hawan-hawan lang. Yan. Kapag nahawanan na yung paligid ng puno, tulad nito, pwede nang bungkalin yung lupa. I-cultivate. Tulad yan, pwede nang i-cultivate para mas lalong tumibay yung puno. Matatabunan to. Yan, hanggang dyan. Ayan, may mga lumalabas na bagong ugat. Magsusuporta na yan sa halaman. Ayan. So, ganoon kasensitibo yung halaman kapag nag-uumpisa pa lang na gumapang. Ayan, lagay tayo ng lupa. Cultivate. Takpan natin to na may mga bagong tumutubong ugat. Then, didilig tayo ng pataba, yung tinunaw ng pataba. Calcium nitrate yung ginagamit ko sa ngayon. Tapos yan, ito na magiging resulta. Ito na. Diba? Kumakapal na. Ito, mas nauna. Yung mga baging, kumakalat na. So, yung ginagawa ko, iba-iba yung direksyon. Iba-ibang direksyon niya. Ganyan. Hindi yung nagkukross o nagsasalubungan. Dito kasi yung ginawa ko para ma-maximize ko yung space ay 3 buto yung tinanim ko. Yan. Makikita nyo doon ay transplant, dito ay direct. Mas maganda yung bulas ng direct. Ibig sabihin, pina-germinate ko muna tapos nilipat tanim. Tinanim. Ibig sabihin lumabas lang yung konting ugat, then tinanim ko na direkta sa lupa. Mas mabilis ang bulas ng halaman. Tulad niya na. Mas mabilis lumago kasi yung ugat ay kusa na kumakalat sa malawak na lupa. Samantalang kapag tinanim mo sa seedling tray, restricted yung pag-uugat ng buto, at saka kapag transplant mo, nadidisturbo pa. Diba? Kaya nangyayari ito, tingnan nyo. Dito medyo naantala yung pagtubo ng kalabasa, samantalang dito mabulas. Yan. Okay, ito ay una kong pagtanim ng bagong variety o uri ng kalabasa na inintroduce ng East West. Yung Suprema Gold. Meron tayong Suprema F1. Ito naman ay Suprema Gold. Kalalabas lang to. Kaya sinubukan ko isang lata. Yan. Maganda yung tubo, yung germination, mabilis. Yan. Pero dito sa aking pagtatanim, dalawang pamamaraan. Direkta, after ng germination ng buto, ay tinanim ko na direkta sa lupa. Samantalang dito ay transplant ko. Pinatubo muna sa seedling tray ng 1 linggo, and then transplant. Yan. At saka, yung pamamaraan ko pala dito, hindi ko na pinaararo. Binungkal ko lang yung lupa na pagtatamnan, and then nag-grass cutter na lang ako. Ito kasi ay dating palayan. Tingnan nyo doon, hindi ko pa nag-grass cut. Ang timing ng pag-grass cut ay ito, tulad nitong ginagawa ko dito. Kapag nagsisimula ng gumapang, yan, pwede nang mag-grass cutter. Yan. Kasi yung dayami na naputol ay magsisilbing mulching o takip sa lupa. At kung may mga damo man at bagong tubo na palay, ay makakat siya, mapuputol. So maantala na yung pagtubo nun, tatakpan na ng kalabasa. So tumubo man yung ibang damo at saka yung palay, hindi natatalunin yung kalabasa kasi mas nauna nang gumagapang yung kalabasa. Tulad dyan, ito, nag-grass cutter ko yung paligid lang ng puno. Yan. So pag gumapang na yan at saka yung palay ay naputol na natin, ganito na ang mangyayari. Yan, malinis na. So na-minimize natin yung land preparation. Kasi ang kalabasa hindi naman yan sensitibo sa lupa. Basta't na itanim mo yan, malinis yung paligid ng puno, lalagyan mo ng pataba na i-spray ng pamatay peste, fungicide at saka foliar fertilizer. Magamit din ako niyan. Walang problema sa kalabasa. Hindi ganong sensitibo yung kalabasa. Kahit maapektuhan niya ng sobrang
ulan o tubig. Kasi ito, napasukan to ng tubig galing sa irrigation eh. Pero nagre-recover pa rin ang kalabasa. Yan. Nung una, akala ko mamamatay ito kasi lumubog sa tubig eh. Pero hinayaan ko lang muna na mag-recover. Yung mga dating dahon ay, ayun na, nabulok na. Tapos tumalbos ulit ng panibago at napakaganda na ng bulas. So yan ang Suprema Gold. Yayaman tayo kasi gold na eh, yung tinatanim natin. Diba? Okay. So ayan mga kaibigan, may share ko sa inyo ngayon. At doon sa unahan ko ay nagpapatanim na ng palay, yung aking mga kamag-anak. Pero dito, hindi muna ako nagpatanim ng palay. Ayan. Dito muna ako sa high value crops. Sana ay maging high value nga. At titingnan ko kung ano yung profitability ng gulayan ikumpara sa palay. Although may advantage yung palay kasi staple food natin yan, pero malaking bagay din yung return on investment. Kasi nung nagpatanim ako ng palay dito, yung bumalik sa akin yung share ko dito kapag binenta ay lugi ako sa aking mga nagastos. So sabi ko, para makarecover ako doon sa puhunan, magtatanim muna ako ng gulay at pag-aaralan ko kung ano yung pamamaraan na hindi gaanong magastos yung paghahalaman. Tulad yan, hindi na ako nagpa-araro. So minus, sabihin natin minus 3,000 pesos na to. Although equivalent din yun sa labor ko. Ako yung gumagawa ng pagtatanim na direkta. Nag-aasarol. Pero yun na yun, dahil sa may time ako para gawin yun, so na-minimize ko na rin yung gastos. At yun na, ito i-grass cutter ko na lang to, mga kalahating araw siguro, o 3 oras, tapos na rin yan. At pagkatapos niyan ay doon na ako mag-concentrate sa pag-maintain ng halaman hanggang sa mamunga. Yung unang fertilizer nilagay ko dito ay urea, tinunaw, and then dinidilig sa paligid. Habang lumalaki yung halaman, nag-shift ako sa calcium nitrate 1620. And then apply ako noon hanggang sa ngayon, and dinidilig ko lang sa paligid. Minsan kapag may ulan, lalagay ako ng granules, isang pinch lang sa paligid, ganoon. At mabisa naman kasi natutunaw agad ng tubig, ulan. Pero kapag tulad yan, mainit na, lalabas na yung araw, mas mabisa na idilig natin yung pataba. Yan. So ganito, 25 grams lang dito, and then ididilig. Okay. So ilan na ring puno ang madidiligan yan. Huwag lang mababasa yung dahon at saka puno. Kung magdidilig tayo, dito lang sa paligid. Ito. Kasi pag ganyan na yung halaman, yung ugat niyan dito na, kumakalat na rin. Pero kapag nabasa yan ng mayroong tinunaw na pataba, masusunog yan. Okay, so yan natin na nyo, ang ganda na. Gumagapang na dito sa ating pinag-anihan ng palay. At yung mga dayaming na grass cutter ko ay nagsilbi ng mulching, cover sa lupa para hindi gano'ng tumubo yung damo. At napakalinis mga kaibigan ng bunga nito, kasi yan ang magsisilbing banig ng bunga ng kalabasa. Alright, so yan mga kaibigan ang update ko sa inyo. Suprema Gold, first try dito sa pinag-agapasan o pinag-anihan ng palay. Okay? Right, thank you, God bless.